Isa si dating Senador Antonio Trillanes IV sa mga nagbigay ng mga salaysay sa katatapos lang na clarificatory hearing sa Kongreso tungkol sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano na kaya ang kahihinatnan ng kaso laban sa Vice Presidente? Makakapasa kaya ito sa plenaryo at tutuloy sa Senado? Alamin natin yan mismo kay Senator Sonny Trillanes live dito sa PRTV Prime Studios. Magandang hapon po, Senator Trillanes, at welcome po sa aming show. Magandang hapon, Jack at Miss Nina. Yes, unang-una, nung in-interview siya, di ba partner ni kasamang Willie Delgado Jr., sinabi niyo, vindicated kayo, sir. Can you explain that further, sir? Well, that's not exactly how I felt nung nangyari yan. Kasi, alam nyo, sa haba nung biyahe, iba yung mas mahalaga sa akin ay yung maliwanagan yung mga kababayan natin. Yung personal vindication, it was appreciated, I value that, but looking back, sayang kung naniwala lang yung mga kababayan natin early on, then mas marami tayong naiwasan na problema. Ayun na nga po. And just to go back, kinonfirm nga ng AMLAC na 19, tama po, out of the 71 entries, match their records. That's such a big thing. Kasi nung lumabas po yun sa hearings, it's such a glaring, napakalaking ebidensya po yun. At sabi nyo nga, vindication for you. And even the people na sumusubaybay would say, oh, tama naman pala. It's like parang ang haba po ng inyong naging pinagdaanan dito, no? Pero sa tingin niyo po ba, fully vindicated na kayo o meron pa kayong alas na hindi pa nailalabas at baka lalabas pagdating sa Senate trial? I-correct ko lang yung yung statement mo na 19 out of 19. Out of 19. Oo, so kumbaga lahat ng random accounts o transactions na pina-check ng committee ay nakumpirma ng AMLAC. So, yan yon. Ngayon, as to your question, marami pang madidiscovery doon kasi itong mga inilabas ko lang yung highlights, yung ang total na pumasok doon sa account ni Sara Duterte and Digong, joint yan kasi, is 2.4 billion pesos. Tapos, yun nga, yung mga check na yung manager's checks na ibinigay ni Sammy Uy, na identified na drug lord, na nakuha ng bawat miyembro ng pamilya, nagkakahalaga ng 181 million dun sa 2 years span. Pero, pag inanalyze mo yung buong dokumento, siguro na-realize nito ni Sammy Uy na may paper trail yung manager's check, eventually, dinideposito na lang dun sa account na yon. Yung dividendo, ang tawag ko doon, kasi every 6 months, binibigay niya sa bawat miyembro ng pamilya. Yun nga, dumalabas, bawat member ng family ay nakakatanggap. Hindi naman, sorry sa term, pero parang lumalabas, parang family business ang dating. Ito ay dividendo nga, kasi itong si Sammy Uy, drug lord siya, tapos wala naman silang declared partnership with the Duterte family, kasi hanggang si Kitty Duterte tumatanggap. And by the way, nagbigay ako ng aking statement doon sa committee last March 22 or was it April 22. Ilang linggo na yung nakaraan, walang denial from even a member of the Duterte family. So, talagang alam nila na totoo. So ito po mga drug lord na si Sammy Uy at saka yung isa pa po, so nasaan na po sila? Pwede ba silang patawag or mahanap kung mahahanap, para magsalita sa trial? For sure, nagtatago na yan. Kasi hindi niya mapapaliwanag, Itong Sammy Uy, may mga ibang nagpapaliwanag na legitimate businessman daw ito. Pero ang problema niya, almost 100 million per year ang binibigay niya na dividendo sa bawat miyembro ng pamilya. Anong klaseng negosyo yun sa Davao City? Di ba? Every 6 months binibigay niya. So, tapos, kailangan kompleto siya ng mga tax returns niya. Di ba? At papakita niya yung partnership agreement niya with the Duterte family to justify ko bakit niya binibigyan.
Then si Sara Duterte, nung time na yon, mayor siya ng Davao City. So tumatanggap ka ng pera, sabihin mo ng legitimate businessman yan, para saan yon? So that's bribery and corruption na hindi dinideclare sa SALN. Kaya walang lusot ito. But I still maintain na drug lord yan si Sammy Uy kasi yun ang sinabi nung mismong insider na whistleblower ni si Arturo Las Cañas. Sabi po ni VP Sara, old news na yan, rehash na yan, matagal na nating alam yan. As somebody like you who has faced multiple cases yourself, how do you differentiate itong sinasabi ni VP Sara na siya ay politically persecuted as opposed to, what you've been saying, legitimate accountability? Yun nga po, ang difference nito, tama siya, 10 years ko na to sinasabi. Pero, dun sa 10 years na yun, iniiwasan nila ito palagi. Hinahamon sila, magpumirma kayo ng waiver para ma-disprove nyo itong allegation ko. Pero hindi nila ginawa ito. Every time, not a single denial. Even yung statement niya na yan, didn't even deny yung tumanggap siya or yung accounts na yon. At ang kaibahan nito, kinumpirma na ng Anti-Money Laundering Council. So tapos na yan, natuldukan na yan, totoo ito, ang problema nyo ngayon, paano nyo ipapalawanag dun sa inyong mga followers na nilinlang nila? Na sinasabi nila, simple silang mga tao at talagang galit sila sa korupsyon, galit sila sa droga, pero dito napapakita, bukod sa sila ay kurakot, sila ay tumatanggap ng pera mula sa illegal na droga. Tsaka yun nga, Senator, sinabi nyo wala nga denial na nanggaling sa camp nila. Hindi nila sinabi kasi yung alingan niya. Actually, kung nagkataon, dahil si Ramil Madriaga, kinasuhan nila ng perjury. Kayo, nung binigay nyo yan ay under oath din, wala na ba silang pang perjury case sa inyo? Simula pa 2016, di naman sila nagpa-file sa akin. Ngayon, sila ako ang inakusahan nilang meron akong foreign bank accounts, agad-agad pumirma ako ng waiver. Dinala ko pa yung media dun sa Singapore kung saan sinabi ni Digong na meron daw akong bank accounts at narinig mismo ng mga reporter na walang account yan. Kaya napaamin siya na inimbento niya. Dapat ganon. Di ba? Kung talagang inaakusahan ka na mali, harapin mo talagang you see it through. Di ba? Kaso obvious naman at sana lang yung mga kababayan natin na umahawak pa ng konting sa kanila, paniniwala, mamulat na kayo. At saka ngayon nga, natuloy nga ba siya sa ibang bansa, di ba? She applied to travel abroad. Kasama yung date na to hanggang May 15, I think. And alam naman natin na nangyayari to. And then on May 11, di ba, inaasahan na magkakabotohan sa plenaryo. So habang lahat ito nangyayari, umalis si VP Sara, no? Or balak niyang umalis at mag-travel. So ano po ang nakikita niyong statement? Ito ba ay para ipakita na unbothered ako? O, di ba? Or wala sa akin yan? Or niiwasan niya? Yun yung gusto niyang pakita, unbothered. Pero yan, simpleng eskapo yan eh. Di ba? Kasi hindi niya, paano ka magpapaliwanag nito? Billion-billion ito eh. Alam nyo, it's high time na na-discover sila ng mga kababayan natin at this time. At ito, paano nila ipapaliwanag? Ito pa lang ito. What about the other charges? Yun lang pagbantaan niya sa presidente. Maliwanag doon sa video na yon. Tapos yung Mary Grace Piatos, even yung kay Ramil Madriaga, maliwanag yon. Hindi nila malulusutan yung bawat isa doon sa mga articles of impeachment. Pero moving forward, Senator, tingin mo may sapat na numero sa plenaryo para tumuloy ito sa Senado? Base sa aking impormasyon, lagpas-lagpas. Dahil kasi sa required. Okay, ako natanong katulad partner ni Congressman Erice, sinabi niya na hindi siya boboto, para mag-a-abstain siya. Paano kung maraming ganun? May magkasakit din. Oo, di ba? Paano anong reaction niyo muna sa ganung klaseng statement? Unang-una, itong si Congressman Erice, kilala ko yan. Yan naghahanap buhay lang yan. So, pabayaan niya na disregard kung ano man yung statement niya kasi naglalako lang yan ng kanyang serbisyo.
At pero pag nasa Senado na po, iba na ang labanan. Sabi nga po ng mga analysts, no, at saka ng mga tao, medyo mas manipis ang agwat. Kung sa Congress parang mas mas makukuha mo yung majority, mas confident ka, no, considering unanimous and then may mga allies diyan, ano. Pero sa Senado, do you think you'll be able to get the how much magic 16 ba 'yon? Yes, 16 votes for conviction. So, 16 guilty votes ito. Kasi yung abstention, hindi yan magka-count. Magka-count yan actually sa acquittal. Sa base naman do sa bilang namin, yes, manipis. May mga 16 to 17 votes sa ngayon. Hindi. Just to be clear, 16 to 17 votes na posibleng magbigay ng guilty verdict. Kasi, syempre, ayaw naman natin pangunahan, gusto lang natin makita nila ebidensya. Pero I'm confident yung 16 na yun, 17 na yun, pag nakita nila ebidensya, ay magko-convict sila. Anong reaction nyo sa binigay na statement partner kahapon sa interview ni Senator Robin Padilla na sinabi niya, bilang part ng minority at part ng opposition, ay trabaho daw nila na kumbaga sumalungat at hindi kontrahin yung impeachment complaint na yan? Pwede niya sabihin siguro yan sa mga policy issues, no? Pero ito, accountability issue to. Dapat isa ang pananaw dito. Lalo na siya magiging huwes siya, no? Senator Judge. Bigyan niya ng pagkakataon yung ebidensya lumabas. Kasi ayaw mo rin pagtakpan yung isang kriminal, di ba? Kung lumabas na kriminal, ang gagawin mo. Ang mandato mo, gawin mo yung tama, bumoto ka ng tama. Yun po. So ngayon nga po, the VP, despite all of this, talagang she's still positioning herself to be the next president. Kayo po, we've seen the rise and fall of many leaders. Ano po? Sa tingin niyo po ba the Gen Z or the younger generation still cares about SALENs and all these bank accounts? I believe yung Gen Z and other mga age groups factored in yan dun sa overall survey. So kung ano yung lumalabas doon, wherever they are placed, yun na yun, nakapasok na sila. But in comparison lang doon kay former Vice President Binay, when we started investigating him 2 years before the elections, ang numbers niya nasa high 70s. Yeah. Mataas. Then, after a few months, wala na. At ito, bago pa lang tayo nagsisimula, nasa low to mid-40s lang yung numero ni Sara, hindi yan kayang masustain after ilang months, bibitawan yan. The public will look elsewhere. Of course, may iwan yung mga diehard talaga nila, which would hover around the mid-20s. Yun. Oh, and ngayon yung survey, di ba? Yung bagong survey na nag-tie na itong si VP Sara at si Senator Raffy Tulfo, and then lumalapit na si VP Lenny. Ano po ang reaction nyo dyan? Yung survey na yan, very timely, yung paglabas, it shatters the myth or the invincibility ng Sara Duterte. Kasi prior to that, ang palaging pinapalabas ng mga survey firms ay yung long list. Yung halo-halo mga pangalan na hindi naman mangyayari. Ilang magkakapartido tumaan doon sa listahan na yon. Doon sa long list na yon, palaging lamang si Sara. Pero pagka ninarrow down mo into a 2-way or 3-way fight, nakikita mo na dikit yung laban. Hindi pa nagsisimula impeachment. Pag natapos tong impeachment na to, even assuming hindi siya ma-convict, lupay-pay na yan. Kaya nga, pero siguro message mo lang doon sa mga sinasabi na, ay, namumuliti ka lang yan, wala yung impeachment na yan. Anong masasabi mo, sir, para ma-convince sila na hindi, tingnan nyo to, para sa inyo to. Pati na rin siguro sa mga senators na sinasabi nila, kahit sunugin sarili nila, ay maangamoy Duterte sila. Anong masasabi nyo po? Ganito po, magsisimula itong impeachment trial. Hopefully, by May 11, matransmit ng Senado. Sa June, magsimula yung trial. Buksan natin yung ating mga pag-iisip. Bigyan natin ng pagkakataon yung ebidensyang mailabas. Tapos saka kayo maghusga after that. Ngayon,
pagka yung general public, makita nila yung katotohanan, magbibigay sila ng kanilang paghusga at susunod dyan yung mga politiko. In this case, ito mga senador. So, ganun yung experience namin doon kay impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Nung una, nung ina-analyze nila, mas marami yung leaning acquittal. Pero nung lumabas yung mga ebidensya, kinalaunan, 20 ang nag-convict. 3 lang yung nag-acquit. Alright. Maraming salamat for your time and for coming over. Sana po ay bumalik kayo ulit dahil mukhang talagang Oo, mahaba-haba pa. mahaba-haba pa po itong kalbaryo natin. Oo, kaya sir, we're looking forward kung sakali nga sabi nga ni partner, baka may mga alas pa kayo na ilalabas. Kung sakali ba, sir, huling tanong, sa Senado, willing kayo magpunta doon? I was just informed this morning na magtetestigo ko sa Senado. So, itong mga babae natin, hindi ito politika, this is democracy in action. Party ito ng ating sistema para panagutin yung mga nagkakasala. Okay, sige Alright. sir. Maraming salamat po again. Salamat po. Sa Dapat pagpasya. talagang managot ang dapat managot. Maraming salamat, Senator Sonny Trillanes.